Nakapag-back to stock na po ba ang lahat? Magandang araw mga kamoto. Welcome back po dito sa channel natin, Topi Manalo. And uulitin ko, nakapag-back to stock muffler na po ba ang lahat? Yan ang isang mainit na usapin ngayon sa LTO, sa kalye, dahil napakarami po na naglalaganap ng mga kung ano-anong mga kuro-kuro at haka-haka at mga balitang hindi natin maintindihan. Tayong mga taong bayan, simpleng mamamayan, hindi natin maintindihan ano ba talaga ang gusto nilang pairalin, gusto nilang ilabas na batas. Dahil nagkakagulo ngayon, iba-iba ang batas sa LGU level, sa LTO level, sa HPG level. So, tayo namang mga simpleng mamamayan na gusto lang sumunod sa pinapahiral ng batas, syempre susunod tayo. Pero dahil sa kaguluhan na yung muffler naman natin, itong muffler na nakakabit sa akin ngayon, pasado naman sa 99 decibel na level, pero may mga law na hindi natin maintindihan kung ano ba talaga ang dapat. Merong 94, merong 87, merong 2,500 lang RPM, meron sagad to the bones ang pag-rev. Gago! So, bilang isang mamamayan na sumusunod at nagbabayad ng tamang buwis, mas minamarapat namin na sumunod na lang. So, as part of the law-abiding citizen creed, ibabalik na natin sa stock yung CLC natin. Para, alam niyo yan, para iwas na lang sa aberya, iwas sa abala, at iwas sa huli. Steady lang kayo dyan and tatanggalin ko muna ito. Hindi ko na ipapakita kasi natanggal na natin to dati. Okay? So, stick tight. Pero bago ko pala tanggalin at tuluyang itabi muna ito ng pangsamang tagal, bigyan muna naman natin ng last hurrah, last rev yung ating M-Customs para marinig naman natin at namnamin natin yung ingay na ibibigay nito. Okay? So, eto. Start na natin. Nasa neutral naman ako. Start na natin. So ngayon guys, natanggalan natin yung tambucho. Ang una natin gagawin is of course to prep up yung pagkakabitan natin. And nung tinanggal kasi yung stock muffler natin, ipinalagay ko yung tornilyo ng stock muffler dito para hindi ko ma-misplace. Kailangan natin ngayon itong socket na, ano ba sukat nito? 13/16 or better known as the 21mm. Ito yung ginagamit sa gulong natin. Hindi pwedeng gamitin yung regular na socket na ganito, kaigsi, dahil pag pinasok yan dito, tatama dito sa mahabang screw eh. Kaya gagamit tayo nitong pangmotor para pag pinasok, walang problema. Ito medyo matagal-tagal na ikutan to dahil lalim eh. Lalim nito eh. Kaya, eto, bear with me. Steady lang kayo dyan. Okay guys, isa pala sa naalala ko nung tinanggal namin yung stock muffler is this part here. No? Yung nakikita nyo yan. Yung palang screw na tinatanggal ko sa kabilang end, tagos yun hanggang dito sa part na to. So, kailangan may kumukontra dito para yung kabilang side na yon matanggal ng maayos yung screw.
So what I need to do now is to remove this cover para makontra natin dito sa end na to. Steady lang kayo dyan kasi hanapin ko kung anong size nung Allen wrench dito eh. Alright? Yun guys. So, tatlong screw lang naman ang nakakabit dito. Yan. Okay. So, eto guys yung sinasabi ko sa inyo. This is, I think, 20 rin ba yan? 21. O 17. 17 yata yan. 17. Let me see. Nope. Bentiuno. Yeah, mukhang 21. O 20. Baka 20 to. Wait, hanapin ko yung 20. Later. So ito guys, I managed to find another wrench and 20 ang pumasok. Tigas So ayun na siya guys. Ito yung stock natin. As you'll probably notice, sabi nyo, ang linis pa, itim na itim Initim ko kasi ito guys dahil na-stock siya. So medyo kinalawang siya, may mga speckles of kalawang, tapos may mga discoloration, may mga tama and all. I took the opportunity, nakatanggal na. Kaya ito, I took the opportunity, in-sprayan ko na siya nitong high temp spray na pang muffler talaga. Para, ayan, mawala na yung mga discoloration, yung kalawang, mga gas na konti. Same thing with our heat guard. In-sprayan ko na rin to. Tapos kung mapapansin nyo, may pangalan tong CF Moto dito. Yan, minute ko na rin siya para wala na siyang pangalan. So ngayon, sasalpak na natin to. First thing to do, I believe, is to put it here sa butas. Suot muna natin dito. I think. Yan. Okay. Tapos, pag naipasok na yan, it has to fit in the hole kung maipapasok ko. Ang hirap pa. Ayun. Kailangan lang ng konting tulak. Teka guys. Ari ko. Ipit pa daliri ko Yan. Easy peasy naman. Easy peasy. May kakabit naman siya kaagad. Tapos, ayos lang natin dito. And, yan, ganyan siya. Yan, dito sa ilalim, may screw yan. Tsaka dito sa ibabaw, may screw. So, dalawa yung screw niyan. Dito sa ilalim, dito lang naman yung screw niyan. So, kakabit na natin. Just to secure things. Back to stock. Okay. Yan. Tapos dito, yung tinanggal natin kanina na 21. Ito. Salpak na rin natin dito yan.
Yan. So, nabalik na natin yung cover dito sa may shifter side. Kabit na natin ang heat guard. Naikabit na natin ang muffler. Everything. Cover here. Screw tightened. And good to go. So, ngayon, ang gagawin natin ay we will do a sound check. Chinek ko lang kung naka-neutral. Naka-neutral naman. So, ito. Pakinggan natin yung unang tunog dati. Okay? So, unang tunog, start. Rev natin. Parang nawala yung tapang. Nawala yung tapang ng motor natin. Pero, amoy ko ulit yung amoy stock. Alam niyo yun, yung muffler na, nung bago to, ganun yung amoy ng usok ng tambucho niya. Okay. So, yun na. Ito yung pagbalik natin. So, ano ang gagawin natin yan? Wala na. Ito, I don't know what to do with this for now. Ano ay magandang gawin? So there you have it, guys. Tapusin ko na yung video rito. Sana nagustuhan nyo. May natutunan sana kayo sa mga balak magpalit na mga naka-CLC. Ibabalik yung stock nyo para hindi na kayo gumastos. Sundan nyo lang yung procedure na ginawa ko. And hindi naman kayo magkakamali. Napakadali, guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin. Pahit na lang ng like button. Daliri natin. Also, kung meron kayong questions, comments, and suggestions, sulat nyo na lang dyan and I'll try to read them. Also, kung bago po kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, maraming salamat mga kamoto. Hanggang sa susunod. Topi Manalo. Bye-bye.